Minyo ka. Ang nagigitara. Wala, minus one na. Sa mukha niyo. Minus one na. Ayaw, ipatindog na siya. Dali ko, abay ang minyo. Ano naman na, sige, come on church. Pag-Bible, Maria. So na, mag-live na ko sa worship kay gatubang na, dili ko katubang sa tao. Ano ba? Gitar dito, katubang. Oh, mga likod na. Siya sayaw, dami na siya sayaw nila. Okay. Saban. Good evening sa tanan, dalaygon ng Dios mga igsoon sa walay katapusan. It's so good to worship and praise the Lord. No, labi na nga sa tibok semana mga igsoon, we are so busy with our jobs, busy sa tong mga studies, busy ta sa tong panimalay, sa tong pamilya, but we are here gathered in this place at the same time karon nga orasa sa mga kaigsuonan nga nananaw sa live. We are so happy nga naguban mo sa mua karon nga kagabion, and right now let's celebrate the goodness of God and let us start our midweek service and let us pray mga igsoon. So let's pray. Our dear and heavenly Father, salamat kay Ginoo niining kagabion. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. And right now, Father, we are humbling ourselves before you, Lord, because apart from you, we are nothing. And Lord, amo ang gi-acknowledge ang imong balaang espiritu nga mamuhat sa among taliwala karon. And we know that you are here with us. And Lord, we expect you, Lord, O God, sa among kasing-kasing kinabuhi. Lord, ikaw ang mahimaya, ikaw ang simbahon, ikaw ang daygon sa kanunay Ginoong Hesus. Salamat sa imo pagpakamatay diya sa krus, ug wala lamang nagpabilin nga sa kamatayon kundi ikaw Ginoong Dios na banhaw
alang kanamo Lord sa among kaluwasan aron kami Lord God mahimo nga magawasnon Ginoong Dios Lord God sa sala, gawasnon sa gapos, gawasnon Ginoong Dios Lord God sa mga karaang kinabuhi. Daigon og simbahon ka sa kanunay, in Jesus name we pray. Amen. Pakpakan sa nato atong Ginoo. Ako ang gihangyo ang worship team nga mag-lead ka nato sa ato ang praise and worship karon nga orasa. Let's praise the Lord. Pwede tang mga nindog, mga igsoon. Amen. Mayong gabi sa tanan. Atong simbahan ng Ginoo pinagi sa mga pag-awit. Amen. May pagsubok man o kagipitan, hindi mo ko malalaman si aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan, di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Jesus, ikaw ang tanging aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Yes, Lord. Malipayon kami, Lord, nga mosimba, mudaig da kanimo, Ginoong Dios. Yes, Lord, ang ngayon ka, Ginoo, nga pasalamatan, Ginoo, pasidunggan, Ginoo, sa tibok ng mga kinabuhi, Lord. Hamong gila, Lord, sa mong kinabuhi. Wala gid kami mahimo, Ginoo, sa mong kagalingon, Ginoo, kung wala ikaw, Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo, sa matag adlaw, Lord. Ikaw ana, Ginoong Dios, among mabati, Ginoo, ang imong kamaayo, imong grasya, imong protection, Ginoo, imong provision adlaw-adlaw. Salamat, Lord God. Hallelujah.
buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti kang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti kang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord, salamat Ginoo sa imong gugma nga walay paglubad, Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa imong kaayo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Angayan ka Ginoong Dios nga balikan, Ginoo, sa tanang pasidungog, himaya, mga pagdaig, pagpasalamat, Ginoo, di alamang kanimo, Lord, in Jesus' name. Amen. Pakpakan sa natong Ginoo mga igsoon. It's so good to worship the Lord, no. Di ginatulimtan nga dahil ko ng Ginoo sa kanunay. It is because ang Ginoo is mahimuot siya sa atong mga pagdayig, sa atong mga pagpasalamat. Labi na ako magpasalamat sa Ginoo. It pleases the Lord. Og ato ang karon dito ta sa ato ang testimony kina sinay gusto mag-testimony danino. So akong ihatag ang salog ay dili day ang time para sa atong mga kaigsuonan nga mo share sa ilang testimony. Ay mo kaulaw ha, kadaghan ra ba kay ta isa-isa lang. So kinsay mag-una? Ay ako mag-una. So salamat sa Ginoo. Back to me gyapon igsoon. So praise the Lord. No, so ako pasalamatan ang Ginoo for this day because karon ang adlaw nga
gilugwa ko sa akong mama. Salamat kayo sa Ginoo for the extension, sa life nga gihatag sa Ginoo, bagong kusog, bagong kinabuhi, a new year nga gihatag sa Ginoo sa ako. And God has been so good. Wala gid ko pasagi sa Ginoo even when gikan pa ko sa gamay pa ko, hantod nga ni dako nako karon, I never experienced nga gipasagdan ko sa Ginoo, and He is always faithful in my life, even if sometimes nahimo man ta nga kanang balungon, but God has been so good and so faithful nga kanunay gyud ang niyang grasya ba nag-uros-uros sa atong kinabuhi, and wala ko'y ika-reklamo sa Ginoo. He is good to me since then, so I give praise to the Lord, and ako ang ibalik ang tanan dong limay sa tong Ginoo. So pagpakala to Ginoo. Okay, karon naagid ni sunod. Basta na gusto diya mag-share sa testimony mo kaulaw. Balag di mo sa inyong bangko, okay ra kayo. Amen, amen, amen. Yes. Amen. Wala, thank you, Lord. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Thank you kayo, Ate Elizabeth, sa imuhang testimonies. Sinapa dinhi. Dani pod nga side. Brother Dandan. Salamat gyud ang pagdakop sa Ginoo sa iyang gibuhat. Bisan pag sa may mga sitwasyon sa kinabuhi na time na sa kadaugan ang kaaway na si Satanas naibon siya ng mga pagtingkal ba na mga negative na mga ina-inject sa imuha. Una-una na dili lagi ka madaw na dili ka madawgon lagi. Pero lahi na ba? Pero but still maayo gyapon kay Ginoo kay nakapil gyapon ko sa kwarto. Lagi. Ay man padayon gyapon. Yay! Praise the Lord, mga igsoon. And ako ang karon nga oras akong ihatag ang time para sa atong magwawali si Pastora Ira. Sige, may gabi sa tanan. So, may gabi pod sa tanan nagatanaw sa ato sa online. And salamat kita sa Ginoo no ni atakaron. Naga-celebrate ta sa kaayo sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwin. At the same time, na-side pod ko nga ang Ginoo maayo ka natong tanan. Amen ba? Inay sa imong tapad na nalipay kayo ko nga naa ka karon. Nalipay ba mo nga naa mo karon? Amen? So, this evening, let's open our Bible in the book of Acts chapter 17. We're going to read from verse 24 padulong sa 28. Upat lang ni sa ka-verses, no? So, Acts chapter 17, verse 24 to 28. So, ang basahon nako, kung ginabasa from NIV, it says here, Acts 17, 24 to 28. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth.
and He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. For in Him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are His offspring. Let's bow down our heads and let's pray. Ginoong Diyos, dagan kayong salamat ning takna, Lord God, sa kagabion, sa pagdala, sa matag usa, even sa tanan nagatanaw sa online, Ginoo, kami nagaampo nga ikaw ang Diyos, padayon magapamuhat. Lord, unsa man ang giagian sa amo makaigsuonan sa tibok adlaw, sa tibok semana, nagaampo kami, Lord, nga ikaw maga-speak, ikaw ang Diyos nga magabadlong, magapahinumdum, magadasig, magagiya sa matag usa, pinaagi sa impulo, nagaampo kami, balang Espiritu, nga ikaw magapataliwala, cleanse our hearts, search our hearts, and may our hearts, Lord, be open to whatever you are going to speak to us tonight. So bless us, Lord, and we surrender everything unto you in Jesus' name. Amen. Amen. So, gani atong gibasa no dinhi sa Acts chapter 17 verse 24 to 28, mo ni ang story wherein si Apostle Paul naglakaw-lakaw siya sa Athens, and then nakita niya nga didto daghan kay silang mga Diyos, daghan kay silang mga gods, klase-klase ng mga pangalan. And then suddenly, instead si Apostle Paul nga iyang gisaway o giaway ang mga taga-Athens, nakita niya didto nga naay gitawag nila na sila'y altar for the unknown God. And sa diyan nakita na ni Apostle Paul, diya siya nagsugod sa iyang pag-preach sa ila may tungod kay Jesus. Explain niya nga, this unknown God nga inyong wala niyo na ilhan, mo ni ang akong Ginoo nga ako explain sa inyo. And then, mo na atong gibasa din from verse 24 to verse 28, makita nato no ang pag-explain ni Apostle Paul diya sa makatawan sa Athens kung kinsa gyud ang Ginoo. And ngano man ato ning pagapamalandungan kay importante kay nila binabitog na ay birthday. Makapanungutana ta ba karon pilay 39 na si Pastor Jerwin. Mayngon sa akong pag-umangkon 25 pa daw sa more siya 25. So kanang sometimes pag naay mga birthday makapamalandong ta mga unsa may purpose nganong gipanganak man ko. Nga naman di ay tuod nga nako aning kalibutan. Unsa di ay ang rason nga naako, and for us Christians we already know it. Pero sa diyang maglakaw ta sa tong kinabuhi bitaw, like nagisgot mi ganina na ay mga estudyante nga. Pag estudyante ka, na feeling nimo na kay purpose kay madto kay eskwelahan, magtuon ka, na kay buhaton ng projects, mga homeworks. But then pag mo graduate na ka, asa naman din padulong akong life. Ana bitaw pag adulting strikes, diyan na din ta tumapalandong naaba ko sa tama nga path. Tama ba niya akong ginalaktan? Mo ba dyan ni ang gusto sa Ginoo sa ako? Daganta mga pangutana, daganta mga kalibog sa atong kinabuhi nga makaingon ta nga mo ba dyan ni ang pulos? Gipanganak lang ba ko para ani nga purpose? And that's why nga ato ni pamalandungan based sa giingon din ni Apostle Paul nga unsaon din nato nga masabtan jud nato ba kita although na ay specific na call ang Ginoo sa tagsa nato, dili tanan nga mahimong pastor, dili tanan pwede mahimong worship leader, dili tanan nga mahimo ta nga naatay ka ng makatindog ta sa atubangan, pero kanya gyud naa gyud tawag ang Ginoo, na gyud kay role. Inemong tapan na gyud kay role. Naa gyud kay purpose, naa gyud kay calling. Kanya lang taog calling, kanya tagtawag, pero wala gyud na gi-create ang Ginoo nga walay purpose. Paya pag-create diba ang mga inventors, ingon nila, ngano giunsa daw sa mga inventors or scientists nga maka-invent sila sa kabutang. Ang pinakauna daw is mangita silag need. For example, sa electric fan, unsa man pag-discover, feel siguro ang inventor nga init man kay kapoy man magsigpaypay, unsaon man ako nga mas masayon. So, from that need, nag-create siyag something. It's the same thing po sa atong purpose and calling. Na I need ang Ginoo nga mission, og calling, og purpose sa imo, that's why gi-create kaniya. Ini mong tapad na ay calling, na ay purpose. Nga ikaw we need to understand this. Nga unsa ka importante di ay ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, no? Ang tagsa-tagsa nato ka calling, na calling ang Ginoo nga ikaw radyoy makabuhat ana.
ikaw ra jud ang gipili, ikaw ra gyud ang gitahasan, ikaw ra gyud ang gi-create sa Ginoo for that purpose. And so muna importante kayo di ay nga i-value jud nato adlaw-adlaw no. Na ay mga moments nga feeling kay nato nga fulfilling kay atong life, feeling nato daghan kay ko na achieve, successful ko, daghan na mga times sa feeling nato nga naa-joy pulo sa atong life. Pero naa pa yung mga moments pud sa atong life nga feeling nato di na ba jud ko taman. Wala may progress sa akong kinabuhi, wala may gakahitabo. Inani lang ba ang cycles ang kinabuhi? Matabaho, muuli, mukaon, matulog, paghuman, mura, magbalik-balik atong routine ba? And sometimes we think nga mura ba dyan ni ang akong purpose? But muna ang atong pamalandungan kaon sa gingon ni Apostle Paul na siya gi-remind sa ato kita as Christians nga unsa day ang pinaka ultimate purpose nato diha sa atong pag-journey diya sa atong paglakaw sa Ginoo. Sa una nga butang ingon dinhi niya in verse 27. For God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. So una di ay gusto di sa Ginoo that we seek God with all your heart. Mo day na gusto sa Ginoo nga ingon din ni ba sa kadagan Dios sa mga taga-Athens, ingon ni Apostle Paul is that ang gusto ra sa Ginoo is this unknown God nga wala niyo nailhan. Gusto niya nga pangitaon ninyo siya kay dili siya layo sa inyo ha. Kaya naman kung para kay Apostle Paul is naa sila desire for God. Na sila tingwa sa Ginoo kay daghan gali kay ilang gipangita. Pero ingon niya mo ni ang God nga dapat ninyo isig. And sometimes when we journey sa atong life payata sa mga taga-Athens, daghan ta mga paths nga gipangita badanag daghan pa maagi nga masolusyonan atong kinabuhi, naatay mang kalinaw, na daghan ta mga ginabuhat, daghan ta ginapangita nga pamaagi pa feeling nato na ma-fulfilled atong life. Pero actually ay wala jud. Even among as Christians, even kabalutani, pero usahay malimtan ni nato no ang gusto di sa Ginoo nga pangitaon nato siya with all our heart. Sometimes ang atong gina-expect nga gusto og plano and purpose sa Ginoo sa ato is mga payata ni Noah mag-build tag ark, or payo baka ta ni Abraham, or payata ni Moses mag-lead ta sa Israelites. But sometimes ang calling nga day sa Ginoo sa ato is kitang mga kaanakan niya, anak bata sa Ginoo. Kitang mga kaanakan niya, pangitaon nato siya sa tibuok natong kasing-kasing. And ingon din ni Apostle Paul, sometimes na mga butang nga gina-allow ang Ginoo sa atong kinabuhi. So that, unsa yung reason, we seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Ingon ni Brother Dandan ganina sa iyang testimony nung usahay si Satanas magsigig yung discourage sa ato. Sometimes kana ding mga sitwasyon nga naata sa dili maayo ganina na ibatanon nga nagtestimony siya nga pasalamat siya sa Ginoo dili lang sa mga maayong butang but even sa mga di maayo nga nahitabo kay kabalo siya ni purpose ang Ginoo. And although lison na nato dawaton ba kanang although kita makastuhanon maingon man gyud ta na pasalamat ko even sa mga problema pero kung sa reality jud Lord pide wala lay problema, Lord pide wala lay mga kalisdanan. Pero kung masabtan gyud ay nato na sometimes gina-allow na sa Ginoo so that we seek Him with all our hearts. Kay the reality is ang tao jud haya agid siya gapangita og tinud-anay sa Ginoo pag naa siya sa mga sitwasyon nga di na siya kasabot. Pag naa siya sa mga sitwasyon nga hopeless na siya, naa siya sa panahon nga wala na siya own niya nga strength nga masulbad ang iyang mga problema. Pero sa panahon galing nga tama naa pa bigyo tay mga pamaagi bitaw on our own, sometimes nga paningkamot ta sa atong own na mga effort ug own nato nga kusog nga limtan nato usahay nga all it takes is to seek God with all our hearts. Amen. Our purpose is dili lang daay nga mag-exist nining kalibutan na pero labaw sa tanan ang purpose sa Ginoo nga we seek a deep relationship sa Ginoo. Kumusta naman ang atong relasyon sa Ginoo? Makaingon ba gyud ta nga lahom na ta sa atong relasyon sa Ginoo? Makaingon ba ta nga atong kinabuhi kanang na story sa Old Testament ba nga kanang ang river, Uncle Deep ba ay knee deep ba, waist deep ba?
Pero ang gusto di sa Ginoo dili lang nga makontento na ta nga naka-experience ta sa Ginoo, but gusto gid sa Ginoo that we swim into His presence. Kita din mga Kristohano, there is always still something nga makaplagan ug madiscover pag yun nato sa Ginoo. Maski unsa na data kadugay nga Kristohanon, wala joy Kristohanon nga makaingon siya nga naa na gyud siya nga 100% kaila na gyud niya ang Ginoo. Naapag yun na something nga wala pa nimo na discover diha sa character ug kinsa ang Ginoo nga kinahanglan pag yun nimo seek deeper and deeper. Ang na si kuya ug si ate pila na mo katuig te naminyo pila na mo ka years 35. Akong parents ko ana sila 39 na. Pero I believe nga naapag yung something nga everyday, maski feeling na to, pila na taka years, nauban sa atong asawag ba na, no? Naapag yung something nga, naapag yung tayo ma-discover pagyapon sa ilaha. So inanagyapon sa Ginoo. It doesn't guarantee nga nadugay na ta nagngalagad sa Ginoo, wala na tayo ma-discover, naapag yun di ay. Muna gi-encourage ta ni Apostle Paul to seek God with all our heart. Amen. Inay matapad. Be seek God with all your heart. Kaya nga naman sa tinuod lang, sa panahon karon, even among Christians, ang ginasik yun sa mga tao is success, wealth, pleasure. Medyo na ang ginapangita sa mga tao karon, unsay gusto nato, unsa ang atong unsay makapalipay sa ato, unsay ganahan nato. Again, there's nothing wrong with that. Pero kung kana na lang atong mga pursue bitaw sa kinabuhi, nga I hope kita mga Kristohano, no, dili lang ta nabuhi kay para mukaon. Oh, kaya may bayad ta, manarbaho ta kay para makakaon ta. Pero dili lang bayad diha ta man atong purpose na apa joy mas lahom pa na purpose ang Ginoo nga ang fulfillment is found only diha sa ato ang pag-discover kung kinsa ang Ginoo. So I hope that in our lives, in our Christian life, di dyan na ito malimtan. Nga go ahead, padayon unsa imong pursue sa imong kinabuhi, unsa imong mapangandoy, unsa imong gusto, payaw kalimti that along the journey naadjud ang pagpangita diha sa Ginoo, naagyud ang pag-discover kung kinsa jud ang Ginoo, naagyud diha ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi igsuon. Make a commitment to seek God daily and to seek God with all of our hearts sa atong kinabuhi igsoon. Amen? Mo to atong ginaingon nga kitang tanan ganahan kita sa Jeremiah 29:11. Pero kalimtan nato ang atong gusto lang nga ningon ang Ginoo, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Kisay ganahan na. Ganan mo na? Pero, pero. Dili lang diha taman. Kung basahon gyud nato ang Jeremiah 29:11, nagingon diha ang sumpay anang gusto ta nga naay maayong plano ang Ginoo sa ato. Ang sumpay dayon ana, you will call upon me and I will answer you. And you will seek me with all of your hearts. So kung gusto din nato matagamtaman o ma-experience ang maayo nga plano sa Ginoo nga Jeremiah 29:11, ang sekreto de ay is Jeremiah 29:12-13. Naisig nato ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. So tanan tao, walay tao dinhi nga maingon nga dili ka gustog success. Kita tanan gusto may mong successful. Amen ba? Kita tanan gusto ta madato. Kinantaran, gusto ta mo prosper. Amen? Pero ang sekreto ra de ay is we seek God with all our hearts. Amen? Ikaduha, ingon din ni, ang isa sa atong purpose is to live for God's glory, not our own. Mo dyan ni pinaka-importante nato nga sa atong pag-journey, sa atong kinabuhi, ato dyong ipangita nga tanan natong pagabuhaton para gyud sa glory sa Ginoo, para gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Hinga naman sa diha nga maglakaw ta sa atong kinabuhi no nga kanang ang ato lang gyud bitang gihuna-una atong kaugalingon. That's why ma-frustrate ta. That's why madiskorahi ta. Hinga naman kinsa man dinhi nga namoy pangandoy pero wala na to man inyong mga pangandoy. Nga na to may wish na may gusto pero wala ninyo naabot. Si Pastor Jerwin, kay gusto siya ma-artista.
Gusto siya singer. Though wala siya na singer sa standard sa kalibutan, pero he glorifies God through singing. So naatay mga kuande ay mga pangandoy nato na sometimes ma-frustrate ta, yung ano man, ang atong gusto is para kita. So may reason ni Pastor Jordan kay gusto siya, musikat siya. Tama ba, Pastor Jordan? Pero unsay gibuhat sa Ginoo sayo, can you imagine, nag-isgot mi atong mga niagi nga si Mana, naa siya sa wish ko lang. Sikat kay siya sa nagkanta sila sa Miss Cagayan, kada na Independence event, Independence Day event sa SM, sila ginapakanta. Kanta sila sa Korea, mas sila artista dito, pero not for His glory. For whose glory? For the glory of God. Though sometimes, ay kanidi ato mga pangandoy, di siya necessarily wrong. Pero ang ato dahing importante nga sa atong mga pangandoy, it will always lead to glorifying God. Walay sayop nga mo succeed ta, kung tanaw no to sa Bible, gina-prosper gali sa Ginoo, excellent, perminti ang mga katawhan. Nga mo stand out yun sila perminti. Even sa Babylon, wherein pours mga unbelievers, mo stand out perminti si Daniel. Mo stand out perminti si Shadrach, Meshach, Abednego. Di sila taga Babylon. Dili dapat sila na posisyon, pero tagaan sila posisyon sa Ginoo. So there's nothing wrong nga mo-exalt ang mga katawan sa Ginoo. Kaya mo dyan na, gusto yun na sa Ginoo, kung naadjud ang Ginoo sa ato, mo-exalt mang yun ta sa mga fields nga naata. Pero always remember that it will always lead back to glorifying God. Amen ba? So pwede di ay nga i-pursue na to, kanang ingon nila ba, tanang tao na karon vlogger na? O pwede kay ka mag-vlogger, pero always remember sa imong pagka-vlogger, ang imong contents will always glorify God. Amen ba? Nabata diha? Ngundiya, life is not about self-fulfillment, but about bringing glory to God. Many live their lives for their own dreams and desire, pero ang tinuod nga purpose atong kinabuhi is a life surrendered to God's will. So munang ang atong gifts and talents, pwede kayo na nato nga gamito nato diha para sa gingharian sa Ginoo. So muna igsuon nga lag ka discourage, ay ina mo tapad, lag ka discourage. Kana imo mga pangandoy, pwede na gamiton para sa ang glory. Pero kinahanglan po nato masabtan nga ang Ginoo kita manggod siya sa atong heart. Kita siya kung maunsa ta, kung ihatag na niya, i-grant na niya ang atong mga desire. Muna pinakauna jud nga point nato sa pag-live out sa purpose sa Ginoo is kinahanglan naagyo tay kasing-kasing nga musik sa Ginoo. Kay aron pag ihatag na niya ang atong mga pangandoy, ang atong tinguha is dili para sa atong kaugalingon, but para jud sa Ginoo. Amen ba? So muna igsuon nga very important kaayo nato nga masabtan ni nato no. And then ang last na purpose nato sa atong kinabuhi is that ingon dinhi to walk in obedience to God's calling. So una unsa to nga mahimo dayta nga kita naglakaw ta diha sa unsa ang magasik gyud ta kanunay diha sa kasing-kasing sa Ginoo. Ikaduha, we live out for God's glory, and then the last is maglakaw ta. Ma-discover nato nga mo dinhi makahatag og himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mahimo di ay nga ang last is ang ato jung tinguha nga mag-obey gyud ta diha perminti sa Ginoo. Hello. Naga-obey ba ta sa Ginoo sa atong kinabuhi suon? Kay nga naman I don't know if na-try na ninyo, pero mas maayo din na ito matry, no? Pero have you tried sa inyong life nga naay mga moments nga wala ta nag-walk in obedience sa Ginoo? There is always emptiness. Siguro sa panlanaw sa mga tao, successful ka. Sa panlanaw sa mga tao na kayo na-achieve. Sa panlanaw sa mga tao, okay ang imong kinabuhi. But once gali wala ta naglakaw in obedience to the Lord, mahimo jud nga ikaw mismo kabalo ka nga naay kulang sa imong kinabuhi. Kabalo jud ka that there is something missing sa imong kinabuhi. Kay nganuman kabalo ta, labi na jud kitang makustuhanon kinagala naa gyud ang Holy Spirit. Naa ba tay Holy Spirit? Naa ba si Holy Spirit sa ato igsoon? Naa ang Holy Spirit. So kabalo jud ta when the Holy Spirit mag-uol siya sa ato.
Kabalo gyud ta sa mga moments when the Holy Spirit nahimo siya nga wala siya nalipay sa ato. And so ma-feel jud na nato nga naay kulang. I don't know if natry na ba na niyo when you wake up in the morning and nabisi ta sa tanan mga butang, natingala ta mga gubot man kaayo, magdili man na no something. Magdili lagi tanan lagi problema ang abot sa ako Then na-realize din nato ay wala din nato natagaag panahon ang Ginoo una. And sometimes saya pa na nato ma-realize ba nga haya na nato mahunahunaan pag naa ni mga di maayo mahitabo. Pero sa okay pagali ang sitwasyon, ma-feeling na to, okay raman. Wala ko namati sa Holy Spirit. Mawa may nahitabo sa ako Maghulat pa dayta nga na mahitabo. Mahulat pa dayta nga pareya sa unang panahon nga kaon lamuyon pata sa yuta. Yata mo kayo nga, Lord, tinuod, unsam dito sa panahon ni Noah. Tanan taod, when we read the book of Genesis, wala man diretso pag-create ni Noah, diretso dayon, di ba? One day niya gi-create ang ark, dili. It took him how many years? Meaning, all those years, sige sagwali sa mga tao. So sagwali nga, balik mo, doon mo sa Ginoo. Pero katawan na siya, Noah. Wa magali ulan-ulan. Saan pagka-flood? Pero, wala na tuo ang mga tao. Pero kano sa niya na-realize nga tinuod dahil nahitabo na ang flood. It's too late na. Sadyang giabli sa Ginoo ang yuta because of disobedience sa mga katawan sa Israelites. Too late na. Di na sila pinimingon na, Lord, sorry. Hello? Nabata di igsuon? Dili na nato ulatan nga moabot pa ang panahon nga it's too late na before pa ta mga ipasaylo sa Ginoo. Kay now is a time, muna na permintin ako gina-encourage to. Every time makadungog ta sa wali, that's good for you. Every time maigo ka sa wali, that's good for you. Kay gitagaan kag chance sa Ginoo na to make a choice. Unsa man mo buhaton ko ba ni? Makahimaya ba ni sa Ginoo? Makasik ba ni sa Ginoo? Para ba ni sa kaymayan sa Ginoo or dili? Then you have the choice. Mangayo ka pasaylo sa Ginoo, moduol ka sa Ginoo. Muna ang nakaayo sa ato ay because ang Ginoo nagaspeak kanunay kanato. Amen ba? Kisa man din nga makadungog ta sa tingog sa Ginoo. Amen ba? Pasalamatan na nato kay nagaspeak ang Ginoo. Sometimes saya pa na nato ma-appreciate ngano bitawng ato thankful ta ning son kay ingon na ba sa end times dili na tungod sa katig-an na sa kasing-kasing sa tao. Di na sila makatungog sa tingog sa Holy Spirit. Dili ta gusto nga maabot na nga time. Ano bitong ang atong kahadlukan igsuon when we don't walk in obedience diya sa Ginoo, maabot ang panahon nga maharden atong heart. Ang mapayat ang Pharaoh ba? Actually, kung tanaw na to ang story bitaw, si Pharaoh na may mga times nga mamati siya kay Moses, minsan sige nala ako na let go, pero may na po siya pag ipa-release na niya ang mga Israelites, may na po nga ayaw lang sa kay kuan mag-change ang mind hantod ni abot ang panahon nga nitig-an na gyud ang kasing-kasing nga di na siya mahadlok. Bisag unsa na plagues na abot sa Egypt, hantod na namatay jud iyang anak, kaya pa siya niila sa Ginoo sa Israelites. Sa Ginoo sa mga Hebrews. Munang kita dili nato hulatan nga atong life, haya naapay mga dili maayo nga mahitabo before ta mo balik sa Ginoo, before nato ma-realize na wala day ta nag-walk in obedience sa Ginoo. Hello. Nabata di igsuon? Again, it's only between you and God, but I hope nga ingon din ni Apostle Paul no nga, from one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth. And they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. So, ingon din God placed us in this time and place for a reason. Ang matag sitwasyon o panghitabo day sa atong kinabuhi na ala day na nakaplano na diya sa Ginoo. Giplano na sa Ginoo ang tanan mahitabo sa atong kinabuhi. That choice is ours.
Mamati ba ta unsay giplano sa Ginoo sa atoa or mamati ta sa atong kaugalingon nga gusto? Musunod ba ta sa plano nga gi-prepare sa Ginoo sa ato or atong kaugalingon atong sundon? Muna nga giingon diha ang atong kinabuhi, it's very important to listen to God's calling and to obey His directions in our lives. Dagan mga times, kisa man din nga, dali ra kay mo nakistuhanon. Ang pagwali sa inyo, ni dawat din mo detso ka Jesus Christ. Or dugay pa kay mo si balik-balikan sa pastor, tanan na lang mga kuan pastor, mga kistuhanon, kapila kabalik-balikan, haya pa ka ni surrender sa Ginoo. Pero at the end, ang bottom line is, God has always a plan and God never gives up sa matag usa ka nato igsuon. Muna nga very important kaayo nga sa atong kinabuhi no. Dili jud ta dagkay nang gingon nato even if mudagan ta di jud ta kadagan sa Ginoo. Dagan mga tao no nga dagan ta ba Lord dili sa ko Lord sunod na. Pero madakpan ug madakpan gyud ta sa Ginoo kay ngano man gidestina na sa Ginoo kita mahimo gyud tang iyang mga katawhan. Wala mo na tingala nga maski sige magbalibad. Naamo karon na dinhi. Amen? Ngano man, God never gave up on you because He has a calling and a purpose for you. I mean, all we have to do is to listen and live and walk in obedience diya sa Ginoo. So, this includes ang command sa Ginoo, ang pag-share sa gospel and serving kung asa tagibutang sa Ginoo. And I hope that we understand this, brothers and sisters, nga naa kay calling. And sa imong calling, you have to obey. Hindi mo tapad, you have to obey. Paya sa atong mga praise and worship team, sige yun na sila pamalibad sa una ba? Hindi yun na sila musugot. Pero kao, nakatindogid sila. Every Wednesday, hinay-hinay sa every Wednesday sa. Pero, diya na to makaplagan that there is a different kind of fulfillment once we obey sa Ginoo. Munang kung sa imong tawag, ato ng buhaton. Sa'y tawag nimo ay kanang nakoy nakitaan sa kanang sa Instagram ba nga na ay mga kanang mga influencers bitaw na ilang mga vlogs nila is giunsa nila pag-share sa gospel. And sometimes may makainto gabi kay sila bay kay maka-dare gid sila kanang magwali sila sa train kay isa sa akong pinaka goal sa life kay kanang magwali ko sa bus. Pero kanang naamo gyud di maayo nga reputasyon ba kanang magwali sa bus kay lang pala to mangwarta. Pero mo dyan ako pinaka-goal nga, one day, makawali ko sa bus, makapadawat ko sa Ginoo ba. Pero na-realize na ako na we don't have to be like those people. All we have to do is, kung sa'y tawag sa Ginoo sa imwa, mo imbuhaton. That's good nga, na mahimot ang ma-encourage taani sa ilang. Gawali sila in public places, gabi kay sila, tanan nila mailan, ilang walihan, that's good. Kay mo pa nilang calling. Pero sa ato, I believe nga na-adjud po'y calling ang Ginoo nga ikaw lang yung makabuhat ana. Nga ikaw jud gigamit sa Ginoo for that person. Nga ikaw jud muwali ana niya. Munang kung mag-pray bitaw mo, ako dagan kay mga church member maingon sa ko pastora kan adto isa to si Kuan B kay Walisa sometimes may dili ko mo diretso dig adto kay ngano sometimes bitaw kay ikaw gibutang diya sa Ginoo ikaw ang gamiton sa Ginoo. Amen. Inay mong tapat ikaw ang gamiton sa Ginoo. Ay napanudlog uban. Kung ikaw may gibutang diya sa Ginoo sa imong tabaw-an, ikaw may gibutang diya sa Ginoo sa inyong kasilinganan, ikaw may gibutang diya sa Ginoo sa inyong office, ikaw may gibutang sa Ginoo sa inyong eskwelahan, ikaw may gibutang diya sa Ginoo nga pamilya, labi na yung mga kastuhanon. Although ingon ang scripture no na lisod sa atong hometown, even si Jesus, yung family, wala dahil detso ni dawat saya. But it is not an excuse. Yung ano man, kabaluta kay Jesus, although sa diyang buhi pa siya sa kalibutan, wala nangalagad ang iyang pamilya. Si Mary, si Joseph, yung maigsoon, wala. But after Jesus died, one of the mga faithful kaayo na writers, when we know the story, iyang maigsuon na himong believers.
diya sa iya, kay Jesus. Iyang mga half-brothers, nihimo silang believer. So manang importante kay sa ato nga dili man siguro dayon diretso nato makita ng result. Pero naa dyoy mga butang nga ikaw adyon makabuhat nga gamiton ka sa Ginoo for that person, for that family. Gamiton ka sa Ginoo mo nang gina-encourage gyud nako mo labi na sa inyong pamilya. Muwali galit taglain tao. Kumbaga kung naa ka ipamalita nga maayong balita, mag-una ba di ka sa silingan? Kung naabitaw mo, for example, nag-ayuda. Mayon ba day mo unahon saan akong silingan, kinay ayuda, kinsa man day unahon nato. Labi nang nakaroon, dagan kay doon na eleksyon ba, dagan manghatag politiko. Kay kinsa man day ta una mamalita, una nato ilista tong pamilya. Tama ba? Sunod na silingan, basta siguro na kung tibok pamilya din eh. Inana po dapat atong attitude towards sharing the gospel. Na ay good news nga gihatag nga imong nadunggan. Imong pinakauna at walihan, imong pamilya. Imong pinakauna dapat sharean, imong pamilya. Imong pinakauna nga dapat i-goal, imong pamilya. Kay wala, dili na aksidente nga naa ka sa pamilya nga naa ka. Kay ikaw ang gitawag ug ikaw ang paggagamiton sa Ginoo. Amen ba? Nabata di igsoon. So let us walk in obedience diya sa Ginoo. So sao nato nga ma-live out nato ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una nga butang, we seek God with all our hearts. Let us live for God's glory and not our own. And then the last is to walk in obedience diya sa Ginoo. So ang pangutana sa atong kinabuhi, are we actively seeking God or are we distracted sa mga worldly pursuits sa atong kinabuhi? Is our life bringing glory to God? Makaingon ba ka ta, like I said ganina na sa among Bible study, no? Kung tan-awon ka ta sa Ginoo, maingon ka sa nga nalipay kay ko ani niya, oh. Nalipay kay ko nga gi-create ni nako. Ngano kay modyo na ako permitim pagbasa bitaw nako anang sa Genesis, maingon jud ko, Lord, nalipay ba ka kaniingon ang Ginoo ba nagmahay sa nga gi-create niya ang tao sa panahon ni Noah kay gabi na kay kadaotan. Makapamalandong ta, Lord, in our generation nalipay ba ka? Maingon ba ka ang Ginoo in our generation nga nalipay sa nga gi-create ta niya? O niingon gyapon ang Ginoo nagmahay ko nga gi-create nako ang tao tungod sa kadaotan. And kung tanaw nato tong kalibutan, kung gabi na kay kadaotan, wala na nagtanaw o edad, gender, whatever, bisag unsa na. Sugod sa mga bata, hantod sa tigulang tanan, more normal na ang magbuhat og di maayo. Pero I hope nga kitang mga Kristohanon, ato dyong tinguhaon kanunay, na will bring glory to God. And then last, are we obeying His calling in our lives? I want you to always ask this every day. Pag mata na to sa buntag, mangutana gyud ta perminti sa Ginoo, Lord, unsa man gyud ang imong calling sa ako? Sometimes ang mga mama bitaw feeling na to, batio na to nga, mura dyan ni akong purpose, magmata sa buntag, maglungag, magluto, magatiman sa mga anak, magatiman sa bana, maglimpyo sa balay, magkuan, manglaba, paghuman, matulog, and then balik-balik lang ba, mura ba dyan na? Even sa imong pagkamama, naagya po'y calling ang Ginoo sa imo. Amen ba mga mama? Na ay calling ang Ginoo. Ayaw ibasta-basta ang imong pagkamama. Ayaw ibasta-basta imong pagkapapa. Na ay purpose, na ay calling ang Ginoo sa imo. All you have to do is discover and seek that purpose and listen to unsa ang ipabuhat sa Ginoo sa imo, ha. Kay actually sometimes naga-speak na ang Ginoo. Kita lay gapabungol-bungol. Hello. Nemong tapad ay napabungol-bungol. Obey na. Amen ba? So let us just come before the Lord in prayer right now. And like I said, dili lang ni para kay Pastor Jerwin, but sadya mangguno na ay mga birthday, it's a reminder sa ato to discover once again sa atong kinabuhi nga unsa man jud pulos. I hope that when you wake up every day, dili ta ma-discourage sa atong kinabuhi. Because kung wala bitaw purpose sa atong life, di ta ganahan.
Matod pa sa Nescafe, para saan ka bumabangon? Like, unsay purpose nimo bangon ka? Ano ta? Unsay, what motivates you to wake up in the morning? And I hope nga kitang makastuhanon ang atong motivation nga mo go on ta throughout the day is that excited ta sa unsay buhaton sa Ginoo through our lives. Amen? Are you excited nga na buhaton ng Ginoo sa kinabuhi igsoon? Amen? So let's all stand. Let's sing that song, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. And let us believe in our lives right now nga ang Ginoo Diyon magapamuhat sa atong kinabuhi, no? Nga all our years, all our lives, we know that God has been faithful. Wala jud siya na bag-o, wala siya napakyas, and He is always good sa atong kinabuhi igsoon. And that's why right now, can we just come before the Lord and just worship Him and live a life that pleases Him sa atong kinabuhi. Hallelujah. We worship you, Lord God. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpasa Let's sing once again, Kay Buti-Buti Mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Si pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmam. Si pinupuri, sinasamba kita. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Right now, can we just come before the Lord and just seek His presence in this place right now? Let's cry out to the Lord and desire more of Him in our lives right now. Let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times. So let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Hallelujah. Shiyala, shiyala, la, 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 la. Shiyala, shkiyala, la, shkiyala, la, 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 shkiyala, la, la. Shiyala, shkiyala, la, la, shkiyala. Shiyala, shkiyala, la, shkiyala, la, la, shkiyala, la, la, shkiyala. Suya, kama, yala. Lord, hear your people, hear your children, Lord. We desire more of you in our lives, oh God. Lord, tingwa, tagay kami ug kauha ug kagutom kanimo. Usa mi pasensya sa matag kinabuhi, Ginoo, nga sa matag adlaw dili kami masatisfied, Lord, unless, oh God, Lord, nga ikaw among matagamtaman, oh God, sa matag kinabuhi, Jesus. That, Lord, ang among satisfaction diya lamang yun kanimo, Ginoong Dios. Shikiyala, shikiyala, la, 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 shikiyala, la, 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 la. Tabangin mo mga katawhan, Ginoo, nga sa matag adlaw, sa matag kinabuhi, wala mi laing tinguha, kundi Lord, ikaw ang himuyaon, Lord, ikaw ang ipataas, Lord. Ikaw ang matuboy sa tagsa-tagsa ka kinabuhi, Ginoong Diyos. Tabangi kami, Ginoo.
Lord, dili na mo kaya kung wala ka, Ginoong Dios. Lord, we also pray, help us, Lord, to live our lives according to the calling that you have for us, Lord. Tagay kasing-kasing mo mga katawan nga magmasinugtanon kanimo, Lord. Dili man namo masabtan ngano kami ang imong gitawag. Di man namo masabtan, Lord, ngano, Lord God, kami gibutang minimo in the right time at the right place. Lord, we pray that as we surrender and submit ourselves to you, Lord God, mahimo jud nga among kinabuhi, mapuno gyud, Lord God, sa paghimaya, sa pag-fulfill, Ginoo, Lord, sa imong purpose sa matag kinabuhi. Tabangi ang imong mga katawhan, Ginoo. We pray for each and every one, Lord, sa tanan mga kaigsunan namo nga naa dinhi, even sa tanan nagatanaw sa online, nga ikaw dyan ang magapamuhat, Ginoo, ikaw yun ang magahay, Lord, sa matag-satag sa kakinabuhi, Ginoo, Lord God. Nga, Lord, dili kami makontento sa matag-adlaw, O God, that, Lord, the things of this world, Ginoo, dili dyan makatabon, Ginoo, Lord, dili makumpara sa imong gugma, dili makumpara, Ginoo, Lord, sa imong ginabuhat sa matag-kinabuhi, Lord. Lord, that's why, Lord, right now, we just surrender before you and acknowledge nga, Lord, walay lain nga makatubag sa tanan namo, Lord God, nga mapagpanginahanglan sa tanan namo mga tinguha, sa tanan namo, Lord, ginaampo kundili ikaw lamang. That's why, Lord, right now, we come before you and we lift up, Lord, ang tanan pagpanginahanglan sa mga katawhan. Lord, we declare that you are Jehovah Jireh, our provider. Lord, we pray, O God, nga ikaw magapanalangin sa mga katawhan, Lord. We pray that there will be breakthrough. We pray that there will be release. Lord, ma-release na ang tanan panalangin, Ginoo, Lord God, nga ginahulatan sa mga kaanakan, Ginoo. We pray nga ang tanan mga transaction, Lord God, imo tagaag pabor sa ngalan ni Jesus. Lord, we pray, O God, that there will be promotion. Lord, we pray for more clients, O God, sa mga kaigsuunan, sa mga customers, sa mga negosyo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Lord, we pray, O God, sa tanan na mo mga ginapaabot nga panalangin, nga walay makababag sa ngalan ni Jesus. But Lord, we pray for release. We pray for favor, O God. We pray sa imong miraculous nga pamaagi, nga Lord, imong mabubo ang panalangin, alang sa imong mga katawhan, alang, Lord, kasi imong gingharian, alang sa imong mga kanakan, Ginoo. Lord, we declare that as you are a shepherd, we lack nothing. Lord, we pray that every bills will be paid, every tuition fees will be paid, O God, ang tanan mga lamisa, pagapuno nimo sa panalangin, sa ngalan ni Jesus, ang tanan mga pitaka, Lord, ikaw ang Dios na magapuno, nga dili makulangan ang imong mga anak, kay ikaw ang among amahan, nga tag-iya sa langit o yuta, who owns everything, our Creator, the owner of heaven and earth, the Father, Lord God, the great provider sa mga kinabuhi. Lord, we also declare healing in the mighty name of Jesus. Right now, on sa mga parts sa imong lawas that you feel pain, I want you to put your right hand and just believe by faith nga ang Ginoo mag-aayo sa ngalan ni Jesus. If there's family members nimo nga nagbalatian, I want you to lift your hands to the Lord and just declare by faith na ang Ginoo magahikap kanila right now sa ngalan ni Jesus. Lord, we declare, you are Jehovah Rapha, our great physician, O God. Ikaw mag-aayo sa tanan ng mga nagbalatian sa ngalan ni Jesus, gikan sa mong ulo hangtod sa mong lapa-lapa. Lord, let the blood of Jesus cleanse every pain, cleanse every sickness, every diseases in the mighty name of Jesus. Ikaw mag-aayo, Lord God, kay ikaw naapakay tawag, napakay purpose sa matag-usa. So Lord, we cast out every pain, every sickness. We will be healed because you promised, Lord, that by your stripes, by your wounds, we are healed. And so right now, Lord, we declare we are healed. We are healed in Jesus' name. Our family is healed in Jesus' name. Lord, our friends is healed in Jesus' name. Lord, ikaw ang mag-aayo sa ngalan ni Jesus. Lord, walay limitasyon ang imong gahom sa kaayuhan. And so, Lord, we declare
that we are healed in Jesus' name. Lord, we declare, dili lamang sa physical, but even emotional, mental healing, oh God, to those who are experiencing depression right now. Lord, puno sa kabalaka, worries and depressions and sadness, we declare in Jesus' name, Shalom, Shalom, Shalom. You are the Prince of Peace, O God. The Lord sa diha nga kami, musalig kanimo. Ikaw maghatag ka ng kalinaw that passes, Lord God, surpasses all understanding. Nga dili na mo masabtan, Lord, nga taliwala na mi problema, ang panwala mi kabalaka, kay nagasalig kami kanimo nga ikaw ang mong Ginoo, Lord. And so, Lord, we thank you, Lord, even labaw sa tanan nagaampo mi, yung mga katawhan, mutubo pag yun, Lord, sa ilang relasyon kanimo, that all of us will grow deeper and deeper and deeper in our knowledge, Lord, deeper and deeper in our encounters with you, deeper and deeper in knowing you, Lord, deeper and deeper in knowing your word, deeper and deeper in worship, deeper and deeper, oh God, sa mga pag-ampo. Lord, panalangin mo mga katawhan, even we pray for Mindanao Full Gospel, that Lord, imo ibobo ang panalangin, and Lord, as we always declare that we want this church to be a church where Jesus will be seen, Jesus will be experienced, that the love of Jesus, Lord, will be experienced. So Lord, we use each and every one of us, nga bisag asa man may mo ibutang, Lord, may imong makitaan ka, Ginoong Jesus, madagadan ang imong kahayag sa among matag kinabuhi. Panalangini kami, Ginoo, Lord, even sa mga church building ang mga ginaampong, ikaw yun ang mag-plaster sa tanan mga papilis, sa tanan, Lord, sa excavator, Lord God, even provision, Ginoo, Lord, we believe that you are the God of the miracles, Lord God. You are the God, Lord, nga nagabuhat og mga Lord, kahibulungang butang, Ginoo, og ikaw ang Dios nga matinod-anon. Dalaygon ka, mo kang gisimbag gid pasalamat, Lord. We even thank you for the life of Pastor Jerwin. Ikaw pa dayon magapanalangin kaniya, Ginoo, dagan pa mga tao ang makaila kanimo pinagi siyang kinabuhi, gamita ang iyang pagkamalipayon, Ginoo, nga Lord, daghan mga tao ang mailhan ka, ma-encounter ka through his life, and as he's calling as a pastor, as a worship leader, we pray for more anointing, Lord. We pray nga ikaw jud ang magapanalangin kaniya, ug unsa pa ang matingwa siyang kasing-kasing, we pray that you'll grant it in Jesus' name, Lord. Kaming tanan, dili lang kay Pastor Jorin, but kanamo pong tanan, unsa man among mga desires, mga tinguha namo, Lord, we pray that as we delight ourselves in you, Lord, salamat ngay mo ihatag, iganti ang mga tinguha sa mong kasing-kasing. Dalaygon ka, mukasimba, gidaygi pasalamatan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen. Let's declare, in Christ, we have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. If I change, everything changes. Amen, amen. May gabi sa tanan. So salamat kay sa tanan nag-join sa ato adinhi and sa nag-join sa ato sa online. See you on Sunday and see you again next Wednesday. Please follow Mindanao Full Gospel Church page and please share our lives ayon dagan pa ang makadungog mapanalangin sa pulong sa Ginoo. God bless everyone. Have a blessed night. Have a blessed evening. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday
Eh. Wala puti gasol. Amang buti.